showbiz. Sige, diretso na tayo. Alam ko, excited na kayo lahat dahil live tayo. Anything can happen. This is it! Politics! Alam mo, lately, napapanood ko yung mga simple nga, mga sarcastic na parunggitan ni Yusek Claire Castro at saka Senator Chis Escudero. Yeah. Oh. Di ba, ka-assign pa lang kay Yusek Castro kay Claire, ang kaibigan natin si Claire, as a press officer of Malacanang, of the President, no, sa PCO. Tapos itong, and she has been, ever since, no, kahit wala pa siya sa posisyon, she has been critical of the impeachment issue nitong Senator Chis Escudero na para bang, di ba sabi nga niya, ang kanyang pag-convene ng Senado para sa impeachment case versus Sara Duterte ay magsimula pa sa June 2 at 3 p.m. At saka pre-trial pa lang yun, pagkukonvene pa lang yun, pag ano mga oath nila as mga prosecutors, mga judges, tapos pero ang talagang trial will commence after SONA, that is July something, which by then, no, ay hindi natin alam kung si Chis pa rin ang magiging Senate President kasi before SONA, in the morning of SONA yata, ay magbubutuhan niya sila kung sino maging bagong Senate President or kung papalitan or what. Anyway, critical lang sa tamang punto lang si Claire kasi sa kanya dito is that dahil ayon sa Constitution, ayon sa Supreme Court, ang dapat ang Senado, once they receive the articles of impeachment forwarded by the House of Representatives, must act forthwith meaning agad, immediately. Kumbaga, hindi wala man nakalagay kung ano specific na kung kailan ilang months or how many days, dapat mag-act on na kagad ang Senate on that. Pero si Chis Escudero decided as Senate President na hindi na sila magkundinado. So yun ang tinatanong, yun talaga, doon talaga, kinu-question talaga na Atty. Claire yung, which is tama naman, may point naman siya kasi how long will it take for the Senate para mag-recess, ba? Ang recess nila started last month, tapos June 2 pa, 4 months yun na matutulog yung kaso sa mesa ng Senado. Pero in fairness kay Atty. Claire na in fairness kahit Yusek na siya at dapat ay kakampiyanan niya yung gobyerno, meron pa rin siyang pagkalampag. Yeah, that's why hindi nga niya ginipap ang kanyang vlog. Hindi nga niya ginipap ang kanyang vlog. Basta nag-disclaimer lang siya that whatever mapag-usapan sa vlog is her own personal analysis. Yes. Walang kinalaman ng Malacanang, walang kinalaman ng Palasyo, walang kinalaman ng Presidente. That is good, no? Kasi disente siya Ngayon, ito si Chis naman. Kasi naniwala nga si Claire na tama yung sinabi ni Senator Coco Pimentel, the minority leaders Coco Pimentel, na dapat ay magpatawag ng caucus. Itong si Senator Chis Escudero para at least mag-usap sila ng mga kapwa-senador. Pero si Chis parang hindi niya talaga, wala siyang parang deaf ears siya. Ngayon, sabi nga natin, alam mo bakit? Kasi nga, di ba, noon pa sinasabi ko sa inyo, na parang merong approval ito from the President mismo. Parang talagang kaya matigas ang loob ni Chis, malakas ang loob niya, because nga, may basbas ito ng Presidente na wag muna sa mag-impeachment kasi nga, pag nag-impeachment nga sila ngayon, na pwede matapos until before that 19th Congress over, bago mag-election. Talo talaga sila, they don't have the numbers. Because ang ilan sa mga senador ay gagraduate, Cynthia Villar, Grace Poe, kung sino pa yon. Tapos iba dyan mag-abstain. Because nga, ayaw nila mapektuhan ang kanilang boto, ang kanilang mga political future. Diba kapag nag-boto sila for impeachment, palagay mo iboboto pa sila ng mga Duterte camps, ng mga supporters ng mga Duterte. Siyempre hindi, kaya naniniguro lang din sila na alam ni Chis yan at alam ng Pangulo. That's why paikot-ikutin sila niyan. Pero sa nangyayaring ito sa pagkalampag pa rin ni Atty. Claire, sa tingin mo hindi ba siya mabobombard o baka mapabilis ang kanyang reign or pag-upo sa kanya as inisip ko rin yan, anak. Sabi ko kasi siyempre, ang Presidente, siyempre, magmamaangan yan na parang wala siyang kinalaman. Basta maghintay lang siya kung kailan mag-request ng Senate President ng special session. Yes. Na pwede naman ito, nasa mandate naman nila yan. Pero siyempre, hindi mo sasalta Presidente. Hindi niya muna gagalawin niya si Atty. Claire kasi papabayaan niya manonood yan from the outside kung paano mababangayin ito. Alam mo, nagsalta nga si Chis. Alam mo, sabi niya, kasi super excited lang yan. Si Claire daw, excited sa kanyang bagong trabaho. Pero kahit na
kahit hindi pa man niya, wala pa man, pinapatawad na raw niya si Claire sa kung ano man. So parang sinasabi niya na isang araw ay makakainin siya ng sistema dahil kinain na siya ng sistema? Hindi naman. Ang sinasabi niya siguro tungkol sa impeachment thing na ito, sabi nga ni Attorney Claire matalino, no? Pahaging din, sarcastic din. Sabi niya, maraming salamat naman kung pinatawad na niya ako sa ngayon pa lang sa panahon na wala pa akong kasalanan at pinapatawad na niya ako. Diba yung gano'n? Ang galing, no? Double-bladed yung sinabi niya. Yeah. Tapos sabi niya na excited ako sa trabaho ko. Yes, I admit I am very excited because ginagawa ko ang trabaho ko. Dahil yun ang mandato ko, yun ang aking obligasyon. Kung baga gusto yung ibalik kay Senate President na ikaw, gawin mo din ang trabaho mo. Parang hindi mo ginagawa ang trabaho mo. Yung gano'n, nakakaloka. Pwede lang po mag-convene from recess kung may special legislation na dapat ipasa like martial law. Wala may reason ayun sa batas. Actually, Christine Lubis, unawain natin na ang special session, ang pwede mag-convene kung hindi talaga pwede mag-convene kung recess, pero pwede ka mapatawag ng special session because they are not there to function as a legislative body. Kasi sila ay lalabas dito na court session ang gagamitin nila kasi they are prosecutors. Kumbaga kailangan special sessions not for legislature. Kumbaga it's court for session ang datingan. It's for the impeachment process. It's for impeachment case. Yun. Sabi ni Bruhil Danay, hello my favorite duo. May point ka, Jobert. Agree ako na later na i-impeachment dahil right now maraming pro-Duterte sa Senate. Yes. It is the number of case. It is the number of pro-Duterte. Yes, naniniwala ko dyan. Pero yung argument kasi ng grupo rin ng iba, no, na may argument din sa kampo nila Claire na sinasabi na baka humina do ang kaso pag hintay pang June 2. I-refresh lang naman nila yung memory ng mga tao niyan kasi hawak na ng prosecution yung mga papeles, yung mga articles. Kumbaga, yun talaga ang kalang reason kung bakit alam ko, feeling ko, kung bakit hindi pa na itinutuloy yung impeachment at hindi talaga na itutuloy, paninindigan nila yan. Because nga, hindi sila mananalo. Kasi seryoso sila sa papa-impeach kay Sara. Sabi niya, Alan Pasamonte na ito puro fake news naman si Attorney Claire, katulad na ginawa niya kay Jay Ruiz, hindi naman pala siya part ng company na sinasabi niya. Yun, sasabi na parang stockholder si Jay Ruiz. I'll put it at rest. Yes. Hindi ko alam pa historian yan. I will respect Alan Pasamonte for that. Pero si Attorney Claire is there, no? Talagang ipinangako niya sa government. Kasi dati critical din siya kay Marcos. Yes. Pero sa kanya kasi gusto niya ilagay sa tama. Kumbaga, she wants to eradicate fake news. Actually, titingnan natin kung ano ang weight ng sinasabi na fake news yung kay Attorney Claire kasi wala pa ako nakitang fake news kay Attorney Claire. With due respect, of course, sa ating anak. Minsan ay sinasabi na iba na fake, pero meron kasing basis tayo, like for example may mga bagay na kuminsan hindi natin pwedeng sabihin dahil para alam natin ang totoo. So gagawa lang tayo ng paraan na parang mas maintindihan ng iba. Yes, in fairness sa kanya, sabi nga ni Marlica, di ba, namumulut na daw si Attorney Claire ng mga issues sa kanya, tapos i-analyze niya. Ay, syempre natural, kasi pag nakita niya Attorney Claire, na parang teka lang naman, teka parang mali, no? Kailangan ilagay natin sa tamang konteksto. Yun ang ginagawa niya, nakita naman natin yan. Pero I haven't seen pa her, no, doing fake news. In fairness to Attorney Claire. Ito na sa Attorney Cheese. Nararamdaman, napansin mo ba? Panoorin niyo po sa Attorney si Senator Cheese lately, no? Parang kasi press conference niya para bang nagiging arrogant siya, ang dating. Parang napapa-cute na parang, alam mo, he speaks fluent, no, eloquent Tagalog. Pero ang ginagamit niya kasi na pang ano is masabi naman nila ang kasi ginagamit niya sa English. Okay. Akala ko ginagamit ng bata kapag walang pambili ng gatas. Diba? Pero napapansin po siya na parang hindi tuloy buwabagay sa kanya straight na Tagalog. Kasi ginagamit yung ganung pag nahirapan ka, di ba, para sa pag English para bang may little hypocrisy somewhere. Ako parang hindi na ako nakukitan sa kanya. Filler words yan. Yes, tama. Raymond Rubiado. Thank you. Sabi ni Alan Pasamonte, ayaw ko kay Cheese parang may sakit at singhot ng singhot. Yes. Napapansin ko yun. Tama ka, anak Alan. Alam mo mga 3 buwan na, more than 2 months ka na napapanood na. Parang, singa mo yan. Alam mo ba na kapag ikaw napapress ko, ang kalap mga presses ko, kung bakit parang singot na dinig na dinig sa mic.
Na tsaka sinasabi ng mga tao na, if I may disgusting. Hindi, tsaka sinasabi ko minsan, nung may akala nila, nagdadrugs ako. Oo. Diba parang kung nagkukukin? May ano lang parang ako. Naman. Diba parang ganun lang. Parang kasi, yun yung mga manifestations kong minsan nung sinasabi ng nagdadrugs. Kasi, nasana hindi, no? Hindi naman ako sana. O yun nga, sasabi natin, Senator Cheese, pa-check up ka, Fluimistil lang yan. Inuman mo yan everyday. Diyos ko, matatanggal yung bara sa mga plema natin. Pero alam mo yun, kapag ikaw ay isang public official at saka napakatas ng posisyon mo, tapos umarap ka sa press every now and then, Diyos ko, kaliwat ka na press conference mo, tapos papakute ka pa na parang akala mo naman, Diyos ko, akala mo napaka-delicious mo pa, napaka-yummy mo, tapos singa ka na singot, singa ka na singa, parang ganyan ka. Diyos ko, parang naka-turn off. Ito, isang mapormang tanong lang na halimbawa, ikaw si Senator Cheese, bombarded ka ng mga question, bakit hindi inaantala mo, paano mo sasagutin? Alam mo kasi, malakas nga ang loob niya. Malakas nga ang loob niya kasi alam ko may basbas siya. I mean, anong pinakamagandang sagot? Para lang... You should make a stand. Sabi niya, sige, tama. Sabi niya, so sa June 2, ibigyan mo kami ng dahilan kung bakit June 2 talaga. Bakit gano'n ka ba? Sabi niya, ayaw naman daw niya bigyan ng special attention to impeachment because this is nothing really important. Parang ganyan. Parang ina-echo lang sinabi ng presidente. No. Alam mo, sabi na, unlike tulad sa mga legislative functions nila, gagawa sa mga batas, this impeachment process is very important. Huwag nyo i-undermine yan. You are impeaching an officer, a malaking opisyal ng bayan, kasi you don't like kung anong ginagawa niya. Kailangan taga-matanggal siya. Kasi sabi nga nila, di ba, betrayal public trust, di ba, ang dami niya mga kasalanan, tapos mga threats pa niya sa president. Hindi pwedeng, huwag mo sabihin na hindi importante, Cheese. Sabi niya na tinitreat daw niya ito like any other impeachment cases in the past na kaya hindi sila pwedeng madaliin kasi yung kay Corona daw, it took them another month bago nag-convene, bago nag-start ang trial. Ang 1 month is different from 4 months. At saka na parang nawawalan siya ng, yung dating firm siya, dati yung, hindi arrogance parang alam mo na sigurado siya at totoo ang sinasabi niya. Sabi ni Cizanay, noon kasi pag magsalita siya, ramdam ko ang confidence niya, lalo Tagalog. Lalo Tagalog, sorry. Si Cizalay. Akit ka. Akit ako tenat. Ayan. Sa mga speech niya, parang ingat na ingat siya sa mga sasabihin niya ngayon. Napakano niya, pa-safe. Tuwing kinagdumayo, sabi niya, sniffing nose could be a sign of lay. Ano ba yun? Saan ba yun? Ayan, sniffing nose could be a sign of She's give a clear direction and leadership. Tama na mapapakute ang avoidance. Totoo yan, napapaplay safe siya, tapos napapakute siya sa press. Na parang akalang, Diyos ko, just because Joel mo si Heart Evangelista, kailan mapakute ka rin? Parang minsan na, parang sinasabi, yung sinabi niya kay Attorney Claire, parang sinasabi niya na ganyan, parang, ayan na. Yes, ayan na. Liberty, I miss you. One. Yes, Sierra Urbano. Yeah, thank you, Lina Minjola. Everybody, thank you. Raymond D, salamat sa inyo lahat. Okay. Anyway, since doon tayo, kasi baka inano tayo ni Senator Cheese. Oo. Parang hindi naman. Parang hindi naman. Parang sabi nga. Ano pang pakialis? Yes. Ito pa baba mo. Ayan ha. Yeah. Okay na, we're back, no? Eto na. So, tuloy-tuloy na tayo sa ating discussion. Isara na lang natin. Isara na natin. Natatakot ako para kay Attorney Claire sa pagiging ganyan niya, Nay. Pero hoping ako na hindi siya magbabago. Dahil yun talaga doon sa minahal. Alam mo, wala akong worries kay Claire na baka lamunin ng sistema. Ang inano ko is that makapagbawalan lang siya na to work on her vlogs kasi some of her criticisms kasi are with pro sa mga administration. Siya pa hindi niya titirayan, of course, si PBBM, no? At kasi siya naman ay parang unofficial spokesperson ng Malacanang. Pero kumbaga yung kanyang paninindigan ay ayoko lang masakal. Ang kanyang panindigan masakal just because he's part of the administration now. Okay? Yan, balik na muli sa YouTube.
Okay, thank you. Salamat sa pagmamahal ninyo, no? Dahil sa patuloy ng pagmamahal na yan, lalo tayo lumalakas kahit ang hirap-hirap ng signal natin dahil live nga tayo. Of course. Diretso na tayo sa ating next segment. Naku, si Pangkoy. Kasama pa naman namin si Pangkoy ngayon. Oo. Ay, ano ba yun? May mga nagbibis na baba. Okay. Diretso na tayo sa ating next segment. Ang inyong... Ito yun, parang kahapon na yata yun. Napanood ko sa nawala tayo ulit. Nawala tayo ulit. Ayan, okay na tayo ulit. Yes, President. Wow, Baby Pink. Thank you, Shane, Loren. Yes, Pat Pot. Shout out from Tokyo. Shout out din kay Senator Cheese Escudero. Alam mo, ikaw lang pinag-usapan, nagkagulo ng aming live. Anyway, eto na, si Sam Milby napanood natin sa interview ni Kuya Boy Abunda sa Fast Talk. Sino nakapanood kay Sam Milby sa interview ni Tito Boy? No? Sino nakapanood sa inyo? Kahapon yata yun, pinalabas sa GMA, no? At tinanong si Sam, no, about many things, about his journey, kasi more than 20 years sa showbiz, no, since the time he joined PBB, and prior to that, he was a commercial model, at saka in 2002 pala, diba? Kasi Kuya Boy was willing to help him before sa kanyang career until napunta siya sa ibang management. Okay naman yon. Tapos heto na, ang pinaka-weight ng interview na kung saan na medyo naging emotional siya ay tungkol sa relasyon niya kay Catriona Gray, yung breakup nila. Kasi diba, alam naman natin that late last year, parang they announced na that they were getting married. Diba? Parang fiancé na nga niya eh. Diba? May engagement na sila. Tapos for some reason, ay naghiwalay sila. Sam was seated siguro a few seats away from Catriona, kung saan nakita si Catriona na umiiyak habang may kinakanta si TJ. Ngayon, sabi ni tinanong kay Boy kung is it true, kasi akala ng mga tao it was already easy. It was parang naka-move on na siya. Kasi parang wala nonchalant siya. Parang wala lang sa kanya, di ba? Kasi may kausap siya sa kabila, yung kanyang road manager yata. Tapos habang si Catriona ay umiiyak, sinagot ito ni Sam that it's not the way it is, the way people look at it that way, no? Na ang sabi niya, hindi lang nila alam, it was so hard for him. Hindi ganun kadali yun. He was so hurt. Hindi alam kung anong gagawin niya. That's why he was talking to someone. Kumbaga, hindi tulad na akala mo tao na napakabilis siya nakamove on. Hindi po. Masakit din daw po para sa kanya. At napaiyak siya. Pero ayaw niya, he doesn't want to go into details kung bakit sila naghiwalay. So, a lot of people sympathize with him. Naawa sa kanya because syempre for a man, no, to cry. Kasi dahil nga sa pangyayaring ito, kumbaga, alam nila, it's not easy, it's heavy. Ako naman, wala akong masyadong maramdaman. Totoo? Oo, kasi bakit? Probably it has something to do with our falling out. No? May personal. May personal akong experience. But, how can I understand him that well when they only shared with us 1/3 of the story? Hindi buo. Let me know. Bring me where, kung kailan, kumbaga, ipaunaw mo sa akin kung bakit kayo naghiwalay. Sino may kasalanan? Why were you hurt? Kasi hindi mo pwede basta na maghiwalay for no reason. At hindi pwede umiiyak ka lang in public. Para maintindihan ka namin. Maintindihan ka namin. Kumbaga, niloko pareho daw kayo ni Gilbert yan ay. Yes, di ba niloko ka ba ni Catriona? Nag-double time ba siya? May ginawa ka ba na kinasama ng loob ni Catriona na nagdesisyong tapusin ang relasyon ninyo? Di ba natapusin ang relasyon ninyo tapos hindi mo patawad ang sarili mo because you know you were wrong at hindi mo na maagapan pa, hindi mo na maayos. Tell us, di ba? Sabi nga ni Bertie, they're not even a love team. Nabigla nga kami, nagmagjowa kayo at you belong to the same management company. Dapat para magkapatid kayo dyan eh. Pero nagkahulugan kayo ng loob, di ba? So, tell us, why should we sympathize with you? Why would I understand why you were crying? Hindi Danay, no? Bakit ka magpapa-interview kung hindi naman, at least 80% ng kwento ay hindi man ibibigay? Oo. Kumbaga sa isip natin, it's your obligation eh. It's one's obligation, it's an actor's obligation paalam sa kanyang audience, sa kanyang public,
para maintindihan kung saan siya nagagaling mo. Yun lang naman yun ako na nararamdaman ko si Tito Boy na nirespeto na lang niya si Sam para hindi at hindi na niya tinanong ng mas malalim pa dahil na umiiyak na lang siya. Pero, hindi na niya pinursue masyado At alam naman natin na hindi na magsakukwento kahit ipilit mo. Sinabi naman ni Sam na ayaw niya to go into details Tell us, diba? Why? Sabi nga ni Shane Lauron, yes, tell us. Come on, Sam Milby. May movies lang kaya ganyan, Crocodile Tears, Lazar Louis V. He was promoting a movie at saka yung kanilang may isa pa siyang TV, Saving Grace ba yun? Marami mga speculations sa mga tao na bakit is it because of the girl na singer na si Moira na pinagkakalatan ni Moira di umano na may nangyari sa kanilang dalawa. Oo nga, para may sila may something sa kanila ni Moira na parang nasinabi ni Sam na isa yun sa mga reasons. Kumbaga, between Moira and hindi sa minamaliit ko si Moira, ang Catriona Gray, hindi ko naman kailangan siguro ng sagot. Alam na natin. Of course. Pero mukhang yun yung speculation sa mga OT. Mga netizens nga na nababasa ko, naku, kasi may nangyari sa inyo, pinagkakalit ni Moira, ganyan. So parang dahil nga doon sa interview na yun, we were expecting that Sam will finally say something just to confirm on what went wrong. Kung ano ba talaga, tapos ang medyo hindi ko masyadong gusto niya, kahit nasabi mo na hindi ko masyadong type si Moira. But when Sam was asked, if Moira and him are friends pa, or sabi niya, hindi na raw. Hindi na raw. Kumbaga, man, you don't speak that way. Huwag ka na mag-comment. Kumbaga gano'n. Parang sinabi niya na siya na lang ang nag-iisang Milby sa family niya, kaya naghahabol siya ng anak. Ayaw daw niya na maging daddy at the age of 49. Gusto speculations na parang itong si Catriona doesn't want to have a baby and some would want it. Catriona, I'm sure naman kapag andyan na yan, syempre pag kinasal na sila. Marami akong kakilalang babae na ayaw magkaanak. Ay nako, magkaanak, anong gagawin mo? Ganda-ganda mo, just Miss Universe ka, ayaw may pagkalatang lahi mo. Ito naman sabi ni Bruhilda, I think some got intimidated with Catriona's popularity and success as Miss Universe. He cannot admit it as shame or pride. Iba-iba naman speculations. Pero, kasi hindi nga klaro kasi tell us the story, or hindi man kailangan buong istorya, tell us part that story for us to understand. Kumbaga, like halimbawa, reason na lang, palagay natin, total, nasasabi mo nga na hindi na kayo friends si Moira, natahasan Bakit kayo nag-ulay ni Catriona? Sabi mo, kung sabi ni Catriona na ayaw niya kasi magkaanak O di tapos, di ba? Maintindihan ng tao yun. Kasi sinama niya tayo sa kanilang journey mula nung nililigawan niya hanggang sa mag-propose siya at tinanggap ni Catriona Gray ang kanyang proposal. Ngayon nag-iwalay sila, wala na. Tahimik na. Di ba? Yan ang problema kasi sa mga artists natin. Mas maganda na lang pag-usapan. Masaya malumaki ang market nila, tapos kapag nagka-problema na, ayaw na nila sabihin sa atin. Sabagay, huwag naman natin sa pwedeng pilitin. Sabi ni Miss Grace shop links, and true, Kat likes to have a family and babies to interview before mapapanood lahat ng mga interviews. So people are speculating different things on different sides. Yes, tama sabi ni Rimaru Buado. They have to, yan? They owe it to the... Nahirapan kami. They owe it to the fans. Kasi they have put their... For Sam Milby na, jowa ng Miss Universe, di ba? Dahil ito si Kat naman, di ba? Na in love, di ba? Kaya nasaktan. Asan na si Kat ngayon? Doon sa abroad. My God, nag-enjoy sa swimming. Sa isang beach. Si Sam naman, iyak dito. Pa yan? Yun, so... Pero hindi mo ito before when I was still my baby, siguro syempre, right or wrong. Naintindihan mo. Ay, hanapan ko talaga ng unawa. Pero dahil nga, naintindihan kita at normal. Ayan, diretso na tayo. Magre-record sana kami, pero wag na, diretso na natin. Hirap na hirap tayo sa ating internet connection, Globe Smart and PLDT na ginagamit natin. Okay na po, sabi ni
Sir Henry at saka nila. Sir Henry, maraming salamat. Ako, kahit, sabi ni Mick, no, kahit ang dami-dami mga technical problema, madami pa rin naghihintay. Of course, kasi mahal nila tayo at mahal din natin sila. Ituloy natin. Ito natin, no? So, nice. Ang kaso ni Neri Naig ay dismissed. Kumbaga, wala siyang kaso. Kumbaga, mabuti yun, no? Just because that's good news for us and for, of course, yes. Pero ang kaibigan ko na nanonood na yun, si Mars and Mommy Carmelita Can of BioClear Elite and Dara Shops sa Hong Kong. Ayun. Pang beauty product din, no? Ayan. Kaya mag-ingat din sa ating mga artist, no? Bumabagal na naman. Sa mga artist, mag-ingat, ha? Siguro mga display record na lang kami, no? Wala tayong magagawa. Chopping talaga. Nahirapan na rin kami sa ating network. In a few moments, babalik tayo. Record na lang muna natin, ha? Yeah. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo. See you. See you.